Whenever you're ready, guys. Ako natutuwa ako, very overwhelming ang suporta sa akin. Nakakapasalamat pa, pero pati pa rin. Ano po? Karamihan. Alam, ang nagawa mo, ang perform mo, at ang pagkakas. Pero ngayon naman ako, sobrang saya sa suka ko rin sa tao. Since ito po ay nakausap ko yung mga farmers na, ano po ang opinion nyo, stand nyo sa type conversion? Issue muna ng pagkakas. Ito ay balansya. Balansya din ang sense na dapat ang publiko ay murang bigas. But at the same time, kung pabayaan ng makisipag-Pilipino, so imabalance mo. Pero ang pinakamagandang solusyon, nakakuha ka na ng murang bigas dahil natulungan mo ang ating Pilipino makisama. Wala talaga magpapasya ng in short, na magpapakain sa ating bansa natin Pilipino makisama. Yun ang goal. And how do we reach that? Mga tayong programa para sila kanina. Una, yung land use plan na sinasabi na. Dapat ma-identify natin ang agricultural na ating paglupa, lalo na yung mga sapalay. Nang sa ganoon ay ito'y maisigurado kasi pinakamabigat kung makontrol ka na makontrol. Kung dumaan ang panahon, wala na sa kakanta, paano papakainin ang buong bansa niya? At hindi lamang kailangan ma-identify mo, kailangan once ma-identify mo, tignan mo lang tamang infrastructure. On-to-market road, irrigation, mga strategic drying, mga iba pang mga pag-influence at pag-influence dyan. Napaka-importante. And it goes in the one side. Okay, Senator, ano? So, kanina po nagsalita ng malinaw presidente na mag-usap sa First District of Batangas. And it seems hindi mo makapag-compete pagdating mo sa presyo yung locally produced na bigas compared mo doon sa imported na bigas. So, ano po ang inyong nakikitang solusyon dito? Dahil it seems kulang mo ang suporta ng gobyerno pagdating po sa ating mga Well, number one, may solution naman. Kung pabibili mo ng, let's say, bibili ng NFA ng 20, you will take 6 pesos, mag-grinding lahat. Ibenta mo sa publiko ng 30, so wala na ito masyapan, di ba? So masyapan, no, dapat yun ang end goal natin. And remember, ang agriculture is semi-subsidized na gobyerno. Pero hindi mo naman magagawa yan overnight. It will take a lot of process o ano natin yun. Pero kung natin gawin, tingnan natin ang batas. Ilatag natin ano naging problema. Ito ang ating batas ngayon, ang NFA, dati nag-import. Ang NFA, bumibili sa lokal at nagbebenta. Pero nakita natin ang effect na gano'n. Talaga medyo na may abuso. Kaya ka na yan, medyo sabihin natin, tinanggal ang ibang kapangyarihan, pero nasobrahan naman. Ngayon, ano ang tamang solusyon? Ang tamang solusyon, bigyan mo ng sapat na pondo, hindi lang 5%, damihan niya nito, hanggang kaya niya, pagbili niya sa masasaka, ibenta niya na kagad para yung pera ko hindi mo. Hindi mo na kailangan ibudega pa, o ibubudega mo only for processing na ito. Tapos magbenta mo ngayon, pang-ikot ko na yung pera ko. At isipin mo, sabi nga si Sekiko, pumapayag siya dito, ang NFA pumapayag, ang masasaka pumapayag. Sabi ko, ano na solusyon eh. Sabi mo ko, 10,000 pa, iniikot mo Pilipinas, ginagawa ito. Ngayon, puhunan. Siyempre sa pangsimula, kailangan niya ng mga magsasaka, puhunan, abono, etc. Kaya ibigay, may mga ayuda nga tayo eh. Ito, pautake mo, gabi mo na 0 interest, huwag na kumapit sa 5-6. At pagkatapos nyo, yung pang-insurance, kung yung abot kaya, yan ay subsidized mo. Para kung bumaha man, bumagyo man, may insurance to cover the losses. At pangatlo, yung amilyar na lupa para hindi matukso. At karamihan dyan kaya nagbebenta dahil yung kinabukasan ng anak, yung ibang mga anak nagkukuleyo, nag-ano din, gawa mo na lang yung prioridad. Anyway, hindi mo naman state universities na nag-technical centers, priority pa sa anak ka ng mga isda at anak ka magsasaka. At bigyan mo pa ng baon. Baka sasabihin ba, hindi kaya yan. Kami sa Mandaluyong, kinaya natin. Ang 4th year high school namin, may baon. Ito kaya, bakit? May ayuda tayo eh. Pero de-determine mo lang. Ibig sabihin, ililista mo kami yung mga pangalan ng magsasaka. Lalagay mo, for example, at any given isa o dalawa. Diba? Malaking gaan na yun sa kanila. No?
at makakapag-focus na sila sa samahan na to be more productive, to be more competitive. May isa-isa natin yan. Even yung pag-produce ng mga abono dito, paano ng mga pang-gastos dito. Kaya natin isa-isa talakayin. Anyway, you got the resources of government at isa pa pwedeng bumili rito ay ang local government unit. Ano ibig sabihin? Tuwing drought, napakamura ng mga gulay. Yung kalabasa, tinatapon lang ng araw sa Aliaga, sa Luisiana. Mga talong, kamatis, tinatapon lang nila. Dahil napakamura. Nung mayor ako, binili ko lahat yun para makatulong sa magsasaka ng Aliaga, Luisiana. At binenta ko sa Mandaluyong dahil kailangan namin. Isipin nyo, nakatulong na ako sa magsasaka, nakatulong pa ako sa Mandaluyong, kung buong Pilipinas gawin niya, gawin proyekto ng local government yan. Di ba? Naku, napakaganda. May ready market ka na. Kaya there's nothing to lose. Itatayiin mo na lang ito. Kasi one thing na nagpapamahal sa bigas ay yung mga speculators, yung mga hoarders. Yan ang masama, yung cut through that to identify the problem. So yan ang isa sa mga solusyon na naisip nga namin yung amendment of the rice clarification nagpalakasin ng NFA, ni Secretary Kiko. Yan ang pag-usapan namin. Senator, nabanggit niyo po kanina na you still have plans pagdating naman sa ating mga businesses naman po ano, sa ating mga business sector. Napakarami po mga foreign investors na gustong magnegosyo dito sa ating bansa. Ano po ang masasabi niyo na karamihan din sa mga ito ay nagbaback out pag nalaman nila kung ano yung sistema na meron tayo na pagnegosyo sa ating bansa? Well, number one, meron tayong ease of doing business. Alam mo sa ibang bansa, pwede ka mag-apply ng business sa telepono lang, sa Dubai, sa UAE. Dapat ang ating digitalization is very important. Ang ibig sabihin ng digitalization, hanggang maaari, hindi na face-to-face, through cellphone, dahil face-to-face mas nangihingi ng lagay eh. Nangyayari yan eh, di ba? Pero kung everything is digital, mas mabilis at meron ka pang oras mag-advise mo kung sino kung nasaan yung tumatagal ang papeles mo. Kasi meron tayong anti-red tape, yung ARTA, na hindi pwedeng madelay ito. Kung madelay yung taong nagpapadelay nang walang sapat na dahilan pwede madimanda sa gobyerno. Malaki sa nila natin yun. Pero tingnan natin saan nabubulunan. I-trace natin yan. Naging mayor ako, yan ang una kong ginawa. At nung nagawa ko yung proseso niya, bumilis ang investment sa amin. Tinawag kami Economic Dynasty of the Philippines. Senator, ako ang magtatanong. We have almost 17 trillion pesos ng utang sa World Bank. Ano po ang sa tingin yung para wag nang lumobo ang utang ng Pilipinas? Well, ang utang, number one, of course, you must respect yung utang mo. Wala ka magagawa dyan. Noong araw, nung mayor ako, may utang dito. Ayoko lahat mangyari yung tinatawag na deficit spending. Yung gagastos ka na hindi mo kaya. Dapat gumastos ka lang sa kaya mo, i-include mo naman dyan yung payment sa utang, yung debt servicing mo. Dapat we should live within our means. At dapat magkaroon tayo ng appropriate program na kung saan ilang sa bawat taon nababawasan yung utang na yan. We must never exceed that. Otherwise, deficit spending, puputok at puputok yan. So, ginawa ko yan noong panahon ko. Yung predecessor ko noon, dahil minto ako, nakipagpalitan ako noon, hindi nabayaran. Pati yung GSIS, pati yung tubig, ilaw, lahat. Ako tinamahan, kakaupo ko lang doon. So, at ang ginawa ko una, nakipag-usap ko, hiligpitan ko si tour namin, yung dapat kaso sa munisipyo, inuna ko, bayaran ako ba, ayoko na may utang. At nakaligtas ako. Nabuo ko ng ilang taon. May mga pagkakataon talaga na dapat maliit na problema, harapin mo kaagad ito. But at the same time, the only way to reduce it is by increasing business confidence. Dahil ang pambayad dyan, kung tumaas ang revenue natin, tumaas ang negosyo, we must create an atmosphere na talagang conducive sa mga investors. And I will tell you, one of the economic drivers sa mga probinsya ay Cebu, Kamukhalit, Calabarzon, lalo na ang Batangas. Kakaiba ang drive ng development. Senator, tayo yata may pinakamataas na presyo ng kuryente sa buong Asia o buong mundo. Ano po ang gagawin po nating batas dyan para yan po ay bumaba? Pangalawa tayo sa pinakamahal sa buong Asia. It's been a problem for the last 90 years. We are overseas as far as that is concerned.
12% for generation fee, another 12% for transmission, another 12% for consideration. Meron ka pa sa magbabasa. Most of our sources of energy is coming from fossil fuel. So we would prefer nuclear energy. Well, marami dyan din energy. Ating energy